Hello mga stories, welcome back to the channel. At yun, since weekend na naman tayo. Ngayon, pag-uusapan natin ito yung medyo nag-rate siya ng concern pero nag-rate siya sa concern via sa social media, which is TikTok. TikTok siya. Naglabas siya ng saloobin. Okay, sige. Pero ito tungkol nito, isang dep store na medyo ano, parang hindi siya pinapansin dahil gawa kasi ng kanyang suot. 'Di ba? Na ano. So, panoorin natin ito. Ito. Hindi ako pinapansin ng sales lady dahil ganito yung itsura ko. Okay, story time. So, kakauwi lang namin galing ng SM and naisipan ko na pumunta ng Mostela. Yung Mostela kasi doon is parang pop-up store lang na isa lang yung sales lady. Yung para ba siyang booth lang na hindi siya yung nasa loob ng department store. So, meron ako nakasabay na bibili na halos talagang sabay lang kami. Pero ang natatandaan ko is parang nauna kami na dumating ni Rihanna. Kasi siya is nag-ikot pa siya sa mismong pop-up store bago niya kausapin yung sales lady. Okay, naintindihan ko naman yung simpatya mo, ate. Kung sino ito? Pangalan to, si... Hmm, bubuksan. Ito si Sayana. Yan, yung Sayana. Ilalagay ko na lang sa description yung yung sa video niya. Ito sa TikTok kasi ito eh. Nakita ko yung parang concern niya about sa sales lady, no? Well, kasi long story, ito yung kasi kwento niya. Itong si ate kasi, ito yung parang, yung suot niya, para pang simple lang. Alam mo yung parang simple lang, yung kulay green na may design lang. Parang parang, medyo simple lang yung pananamit niya, which is, tinignan ko talaga. Talagang, na medyo talagang hindi attractive. Sorry ate to be honest, even ako baka minsan kasi lang parang siguro lang yung parang okay lang yung sa mga pera, ganun. Naiintindihan ko yun kasi ganun din ako sa sales, may experience na kasi ako sa sales personnel. Pero hindi ako sa dep store. Galing kasi ako sa isang IT store. Hindi ko pa pangalanan kasi doon ako dati. Kaya, kasi kahit sino man kahit yung mga pumapasok, naging call, ini-entertain ko naman talaga. Yes, totoo. Ini-entertain ko lang talaga kasi siya lang yung bihira na may customer. Okay? Diba na, yan yung mas ito yung parang ang aking i-present yung work fit ko na i-approach ko yung mga customer service. Kasi galing din ako niyan. Galing ako sa customer service. Alam mo yan. Pero yung ginawa niyo sa sales lady, hindi ko alam kung bakit. Kasi iba kasi yung may kanya kasi tayong quota eh. Di ko kakampihan either si ate o yung sa sales lady, hindi ko kinakampi dito. Ang sinasabi ko lang siguro mayroon meron kasi siyang quota. Siguro ina-approach yung kasi mayroong galante eh. Naintindihan ko yun. Galante kasi ina-approach niya yun eh na, oy baka magbibili to. O baka may pera to. Ito baka di ko baka tanong lang yan, ganyan mag-a-access na kasi minsan kasi na mga sales lady or mga salesman, minsan kasi pag mag-i-inquire lang, access sa oras. Totoo yun, na-access ng oras. Bawat oras na access sa kanila. Kasi meron silang hinahabol na quota.
For example, ano ba na isang sales lead, sige, sabihin natin ako, katulad ko, ang quota ko is for about, bawat ang brands ko. For example, ito, brands ko, ganito, yung brands ko, Market Stores, ganun, stores. Ano yun, bebenta ko yun. Dapat naka-quota ko ng, let's say, mga 30,000, 50,000 yung minimum, ha? Sabi natin 50,000 minimum, kailangan makakota ko. Di ba? Kailangan makakota ko yun yan, na kung bibili ba ito, ay, sa Galante, siguro maraming bibili yan. Siguro si CEO yung ganyan. Di ba? Meron naiintindihan ko naman na minsan kasi hindi napapansin kasi ang gusto niyo ng mga sensitive, yung mga approachable, may nakikita na nila kung approachable o hindi. Minsan kasi, siguro, yung mga hindi niya ini-interest, siguro, baka titingin lang, di bibili. Or, minsan kasi na nag-inquire, tanong ng tanong, yung pala, yung pag hindi na napasa, may pera na, nawawala. Di ba? Naiintindihan ko yun. Minsan kasing ganun Minsan nalulus yung parang sales na ganun. Di ba? Naiintindihan ko yun. Ang sa akin lang kasi mahirap kasing dapat kasi yung mga ganyan. Minsan kasi nahihirapan kahit sabihin mong dalawa, mahirap talagang i-multitasking. Minsan kasi pag nagkulang ka, pwede kang ma-complain ka. Well, naiintindihan ko naman sa'yo, naiintindihan ko naman yung simpatya yung sa sales ID. Hindi ko kinakampi yun, hindi ko na naiintindihan. At saka, yung simpatya si ate, ang masasabi ko lang dito, ate, advice ko lang sa'yo, pag ganyan nga senaryo, mas mainam na i-raise mo na lang yung concern. So, naiintindihan ko naman na simple na, syempre may sabihin natin, pwede na, to be honest, sa'yo ate, parang, sorry for, medyo nahusgahan kita na kasi, unahin na kita, parang kang naka-duster, totoo lang. Sorry. Kasi, una pa lang sa appearance ko sa'yo, naka-duster ka. Parang nasa, yun na, di ba? Ayaw basta ganun, yung tingin ko sa'yo, sorry ate, medyo, ako, to be honest lang ako sa'yo. So, mas may naman medyo presentable. Tama ka naman sinabi mo, dapat pagbabalik mo, presentable, at saka, naiintindihan ko naman na buntis ka nun, which is, yan yung parang komportable sa'yo. Pero, di ba? Well, nakakalungkot talaga, nahusgahan ka talaga sa maling paraan. Di ba? Yun lang ang masasabi ko. Kung mas mainam na i-raise mo na lang concern sa supervisor, kung if ever magkaroon ka na ng encounter uli sa susunod na hindi ka na naman pinansin ng isang sales lady, pwede kang mag-raise ang concern. Naiintindihan ko yun. Kung hindi sa supervisor yun doon, pwede ka naman sa social media na lang o sa Facebook page ng isang dep store. I-raise mo na concern, type mo lang yung sasabihin mo na yung lugar, tapos pangalan, yung brand, gano'n. Kailangan makuha yung name niya, yung brand, yung saan siya naka-assign na brand, di ba? At saan yung store yun, kung saan dep store yun, saan lugar yun. Manila ba? Quezon City? Di ba? Makati ba yan? Yan mo yun, detalyado mo yun. Sa pamamagitan private message mo. Huwag mo huwag mo ilalagay sa
Huwag mo ilagay sa PPM o huwag mo ilalagay sa social media. Mas mainam na i-raise mo yung concern mo. Pero, yan, sa ngayon, nilagay mo lang yung sa TikTok, yan, buti hindi mo sinabi yung anong dev store yun. Kasi sinabi mo nga tayo sa sinabi mo yung isang kiosk ata, yun lang sabihin mo na lang para ma-raise mo yung concern. Kung hindi, yung yung mismong dev store mo. Yun lang naman sa masabi ko, sana ate, okay lang yan baging aware naman tayo for posting for awareness naman. Pero pag naulit yan, alam mo na mangyayari, alam mo na ang susunod ng gagawin mo. Yun lang ang masasabi ko. Thank you and see you on the next video. Bye! Bilisan mo lang Okay.